Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Eto po tayo, maski na maaraw, malabig naman dito sa kinaroroonan ko. Dito po sa Anaheim, California. Nandyan lang po yung Disneyland. Nakiki-Disneyland po ako. Sabi nga nila, the happiest place on earth. Malamig po dito kumpara doon sa lugar namin na napakainit. Dito mapipil mo ang spring. Doon sa amin mapipil mo ang summer. Okay, so ano po ang pag-uusapan natin? Patuloy pa rin po ang usapan mga puwersa ng kadiliman, yung mga prophets of doom. Propeta ng kadiliman, ika nga ni Senate President Chis Escudero dito sa magkaibigang mga plastic at mga angkan ni Ursula na nagbibigay ng maitim na mga opinion nila tungkol daw sa kalagayan ng bansa, na maitim ang kulay ng bansa. Uy, kayo lang yun. Kasi maiitim ang budhi ninyo, kayong dalawang magkaibigang plastic. Ang bumira ngayon sa kanila ay walang iba kundi si Papa Gadon. Papa means Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary, nabubulol ako, Larry Gadon. Okay, so meron po siyang hamon kay VP Sara Putit Duterte at meron din po siyang tahasang sinabi kay Senatora Amy Manotoc. So umpisahan natin mga kababayan yung kanya pong hamon sa inyong VP Sarang Pusit. So sabi po ni Larry Gadon, iniimbitahan niya si Sara Putit Duterte sa kanyang programa, na alam nyo naman meron po yung programa si Papa Gadon sa PTV sa Abril 23 or 24 alas 10 ng umaga sa ating bansa. Kanya pong iniimbitahan o hinahamon ang magaling, matalino, mahusay, matapang, kasi nang nanununtok, nagmumura, nanlalait, ang allegedly kawatan, allegedly leader ng EJK sa Davao City nung panahon niyang mayor siya o vice mayor siya, sabi ni Las Cañas. Yun po yung nabasa nating report Ayan pong si Las Cañas ngayon ay isa na pong witness yan. Nasa witness protection po siya. Okay, so iniimbitahan o di kaya hinahamon ni Papa Gadon ang mahusay, magaling na abogado ninyong Vice Presidenteng si Sara Putit Duterte. Kasi po sabi po ni Papa Gadon, para naman magkausap kami kung ano talaga ang nalalaman niya sa gobyerno at ano ang nakikita niya sa gobyerno. Malaman natin kung ano talaga ang laman ng kaisipan niya. Malaman natin kung saan galing ang mga pinagsasabi nila ni Amy Manotoc na ang dilim ng Pilipinas, laganap ang krimen, taggutom ang mga Pilipino. Gusto pong malaman ni Larry Gadon kung ano ang mapapakitang ebidensya, ayon po sa aking pagkakabasa diyan po sa Politico. Ayan po, ang haba po diyan ng sinabi ni Papa Gadon. Atin lang pong binubuod at ating inintindi ang nais niyang sabihin. So dito, sa aking pagkakaalam, nais niya lang makausap ang inyong Vice Presidente. Ano ang laman ng kanyang pag-iisip? Bakit niya nasabi at kasama yung kanyang kaibigang plastic, na parehong maitim ang budhi, na laganap ang krimen, naghihirap na ang mga Pilipino, itim ang kulay ng bansa natin ngayon. Yung pala sila ang prophets of doom, prophets of darkness, prophetess, the prophetess of darkness, kasi mga babae. So biruin nyo, isang magaling na Papa Gadon, hinahamon niya, pero hindi daw debate, usap lang sila,
tatanungin niya siguro, Madam BP, ano po bang mga ebidensya niyo maprepresenta sa taong bayan? Bakit niyo nasabing laganap ang krimen at taggutom ang mga Pilipinas? O ang Pilipino, sorry naman. Baka sasabihin niya, base po sa survey nito, itong mga survey firm na to, lalong-lalo na, bumagsak ang survey ng Bongbong Marcos. Hindi niya po tinatawag na Pangulo ang ating Pangulong BBM, no? Lalo na yung sa dahig, ang sabi niya lang, Bongbong Marcos, Bongbong Marcos. Di wag na rin pala natin siyang tawaging BP. Kasi wala po siyang paggalang sa ating Pangulo. Di ba? Tama lang, bawi-bawi lang. Hindi po tayong pwedeng maging santo dito. Yung iba maging santo, kaya sa pagiging santo nyo, inaapi na lang ng inaapi. Kailangan malaman din ng mga taong ito, yung nararamdaman ng taong inaalipusta nila, inaapi nila. Yung problema, wala pong pakiramdam yung inyong Sara Putit Duterte, no? So malalaman natin. Kagatin niya, mag-appear siya dun sa live show ni Papa Gadon. Eto maganda. No? Inaanyayahan niya si Putit nang walang adviser. Walang kodiko. Lahat po impromptu. Pati question, walang advance question. Di ba? Meron diyan dati kandidato nang hihingi di umano daw ng bawal po 'yun. Di umano ng advance question. Walang advance question. 'Di ba? Wala yung pahingi naman ng question para naman alam kong isasagot ko, mapa-research ko sa mga researchers ko, mga advisors ko. Wala pong ganun. 'Di ba? Tingnan natin kung paano sasagot si Sara Putit Duterte. Remember, yung kung saan parang merong symposium ng mga kababaihan doon, ina-analyze nila yung sona ng Pangulo. Meron po diyan pinakita si Top 1. Top 1, shout out sa iyo, Top 1 Alpha, Top 1 Bravo, yung mga YouTube channel niya o yung kanyang FB page. Si Top 1, pinakita niya yung paano magbigay ng statement si Sara Putit Duterte ng walang kodiko, walang advance question, walang nag-a-advise sa kanya. Ano nangyari? It talk. O ganyan ba ang gusto nyong iyo pong leader natin? Ganyan ba ang gusto nyong maging presidente? Ituk. Ano yan? Para ka lang itik. Sorry naman sa mga hayop na itik dyan, hindi po natin sinalipusta. Ang inaasar natin dito ay ang inyong bobita at engot na Vice Presidente, Sara Putit Duterte. Kung gusto niya, pakita niya talaga na mas magaling siya sa Pangulong Bongbong Marcos in terms of oratorical speech. Ang Pangulong Marcos, ini-interview yan, walang advance question. But, no, because of sabi niyong educated, palabasa, nagmamasid, nag-oobserba sa paligid sa mga nangyayari. Ang galing magsalita ng Pangulo, even though meron siyang teleprompter. Natural po yun. No? Tanggalin yung teleprompter niyan, straight English. Tingnan nyo, panoorin yung mga interview. Di ba? At magaling magbigay ng mga statement yan ng Pangulong BBM. Si Sara Putit Duterte, itok, tapos yung mata niya umiikot-ikot, mga kababayan. Hindi ka makatitig ng mata sa mata doon sa nagtatanong. Nasaan ang sincerity, nasaan ang truthfulness? Itok. Di ba? Kaya, tingnan natin kung kakasahan niya yung paanyaya o hamon ni Papa Gadon sa kanyang show sa PTV. Kung kakasa siya, di maganda. Malalaman natin talaga yung katotohanan nung pinagsasabi niya. Na meron siyang basihan, meron siyang basihan, bakit niya sinabi kasama si Senatora Amy Manotoc na mataas ang krimen. Itim ang kulay ng bansa ngayon. Naghihirap na ang mga Pilipino. Huwag nyo kaming dadaanin sa survey, Alam namin yung ibang survey firm dyan. Mga peke, mga bayaran. Wala po tayong binanggit. Wala tayong binabanggit. Pero, sa inyong pag-oobserba, di ba? Malalaman nyo naman, mga kababayan. So, hintayin natin kung kakagat ang biti putit nung yung Duterte sa
paanyaya o hamon ng ating Papa Gadon. O now, pasok naman tayo dito sa kapatid ng ating Pangulo na isang manotok. O, ayoko na pong tawaging Marcos yan. Kasi, napakasakit po tanggapin mga kababayan. Ewan ko kung ano po talaga ang laro ni Aimee Manotok, no, para sa kapatid niya. Kasi may dumedepensa po dyan na sinasabi nila na yung iba lang po na sa nakikita nila ginagawa yan ni Aimee para protektahan ng kapatid niya. Kasi alam nyo man tong mga Duterte, mga killers of Filipino yan. Baka kung wala si Aimee sa poder nila, baka matagal nang di ba mayroong ang na-hire? May na-hire si Putit. Oh, di sabi niya, huwag kang mag-alala. May nakausap na ako. Pag ako natigok-tigok, anuhin mo si Martin Romualdez hindi po ginalang Lisa Marcos at si Bongbong Marcos, Oh, sabi daw nung nakausap niya, opo. Oh. Sabi ng iba, kung wala daw si Aimee Manotok sa poder ng ng Duterte, baka napagplanuhan na ang Pangulo. Kaya, pero ako hindi po Sobra na po, mga kababayan. Sa akin lang opinion, sobra na, lalo na yung naglabas sila ng itim na video. Oh, di ba? Sila po ay talagang gustong pabagsakin ang administrasyon ng Pangulong Marcos at ang kanyang ate pa ang pasimuno. Tinutulungan niya pa ang BT Putit Duterte. Di po ba? O ngayon, meron ding binigay na katotohanan si Papa Gadon sa kanya. Oh, binira rin ni Papa Gadon, sabi niya, na kiss of death si Aimee Manotok dahil sa pagkampi niya sa mga Duterte. Sa pag-endorso sa kanya ni Sara Duterte. Lalo na nung itinaas ang kamay at yung itim na video. Marami po ng mga Marcos loyalists at supporter ng Marcoses ang talagang disappointed. At marami pa rin po, base po dyan sa politiko na to, basahin nyo. Ang haba po niyan, video message po yan. No? Pero atin lang sinasabi sa inyo kung ano po yung pagkakaintindi ko dito sa balita na ito. Nasabi pa ni Papa Gadon na ikakampanya pa nga ng mga Marcos loyalists at supporter si Aimee Manotok na huwag iboto. Huwag iboto kasi they are totally disappointed. Biruin mo kapatid mo, sisiraan mo, imbis na tulungan mo. Tapos sabi pa nga ni yung kakilala nating vlogger sabi pa nga, ang advice pa nga daw ng Pangulo sa kanila na hayaan nyo na lang yan si Aimee. Tulungan nyo pa nga sabing ganun. Biruin nyo ayun po yung sabi nung kakilala nating vlogger. Matagal na tayong sumusubaybay doon. Totoo po yun. Sinabi sa kanila, huwag nyo nang bakbakan yan si Aimee. Tulungan nyo na lang. Biruin mo? Ganon pa ang reaksyon ng Pangulo, kabutihan pa. Ang gustong ibigay sa ate, walang paghihigante. Ayun ang tunay na kapatid. Diba? Mahal niya ang ate niya. Pero yung ate niya, mahal ba siya? Kung yung iniisip ng ibang supporter, ganun ang laro ni Aimee, siguro naman. Pero, ang tindi naman mga kababayan, lalong-lalo na yung itim, para lang makuha niya yung loob ni Putit Duterte. Diba sabi ni Putit Duterte, wala nang Marcoses sa kanya? Pero anong nangyari? Baka hindi nga naman Marcos si Aimee, Manotok nga Yung iba nga sinasabi, Lacson wala po akong patunay doon, kaya hindi ko po pwedeng sabihin yung categorically. Di umano lang po yun. Pero yung Manotok, totoo po yun. Tignan nyo yung anak niya na governor sa Ilocos, di ba? Matthew Manotok. Yung panganay, Borgie Manotok. Hindi ko pa na yung pangalan ng pangalawa, yung abogado. Di po ba? Sabi ni Larry Gadon, na kiss of death siya. Kasi akala niya marami pang boto ang mga Duterte. Nagbigay po siya ng halimbawa dyan noong 2016. Tingnan ninyo, si Alan Cayetano daw. Bakit hindi na ipanalo ng mga Duterte si Alan Cayetano? Ang boto ni Duterte 16 million. Tapos si Cayetano 5 million lang. Di ba? Nasaan ang boto? At saan ang totoo? Nasaan ang totoong Duterte dun? Yus lang sila. Baka nga less pa, sabi nga ni Papa Gadon nung una, baka nga 3 million lang kayo. Kaya kayo naging 16 million si Duterte kasi yun ang pinaka-main sinuportahan ng mga Marcos loyalists and supporter. Paano susuportahan ng Marcos loyalists at supporter si Alan Cayetano? Tumatakbo ang Pangulong Bongbong Marcos
Oh, di ba? Ng vice presidente during that time noong 2016, kaso nga lang, alam nyo na, narikititos. Oh, di ba? Tapos kakampihan ni Amy. Oh, tama naman si Gadon, i-analyze nyo ang numero. O tapos si Sal Panelo, tumakbong senador, hindi rin na ipanalo ng mga Duterte. Oh, tapos sabi niya, 'di ba hinihikayat ng grupong Ran Sararan si Sara Duterte noong 2022 na tumakbong presidente kasi malakas daw siya. Oh, ayaw tumakbo ni Sara Duterte. Dahil alam niya, may nag-advise di umano sa kanya, base po dyan sa report na yan. Isang kaibigan niya na abogado din nagsabi sa kanya, sikat ka lang ngayon. Dahil nandyan ang tatay mo, matunog pa ang Duterte. Pero pag wala na ang tatay mo, ano mangyayari? Ayun po, kaya nga di tumakbong presidente si Putit. Sabi rin ng Pulse Asia dati, hindi siya number 1. Yung kiniklaim niyang ang presidency ay akin na, hindi po Sabi ng Pulse Asia survey, pang-4 nga lang siya sa presidential survey. O, di ba? Alam niya. Sinungaling lang si Putit. Alam niya rin mga kababayan na wala silang numero. Bakit? Maisog rally. Wala. Yung EDSA rally nila na panawagan nila. Wala hanggang ngayon. Di ba si Harry Roque na bulgar? Mag-hire na lang daw. Mag-hire sila ng 1,000 katao. Base po yung kay Pebbles. Wala talaga. Kaya tama po yung sinasabi ni Larry Gadon na kiss of death si Amy Manotoc. Dahil sa pagkampi kay Sara Putit Duterte. Walang bilang ang mga Duterte, di ba? Kaya anong mangyayari kay Amy? Inidoro, mga kababayan, nagkamali siya. Nagkamali siya. Sorry naman, Senatora Amy Manotoc. Ako po'y naniniwala kay Papa Gadon na kiss of death ka ng mga Duterte. Inaayawan ka nga ng Duterte minions Minumura ka, inaalipusta ka, inayawan ka na Di ba? Kunwari lang yan, si Harry Roque, boboto ka niya. No way! Posible po yun. Imposible. Pati ang PDP laban senators, ayaw nila sa inyo ni Camille Villar. Mga na-kiss of death kayo. Akala nyo may bilang ang Duterte. 3 million lang sila, sabi ni Papa Gadon. Kayo po, ano po nyo masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.